Ang pagsasabuhay ng kabanalan ay nag-uumpisa kung sino tayo, kung nasaan tayo, at kung ano tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng hindi masayang. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siya at mag-isang umakyat sa bundok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay leading. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Gusto ko pong espesyal na pasalamatan ang Senecal Filipino community sa Fukuoka, Japan, Kurume at Nagasaki sa isang makahulugan na pananatili sa Japan ng ilang araw, halos 1 linggo. At salamat sa inyong kagandahang loob, salamat sa pagkakataon na inyong ibinigay sa akin para makapagbahagi ng mga inspirasyon tungkol sa banal na awa ng Diyos. Thank you so much and let us pray for one another. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala po tayo sa isang napakahalagang katangian ng isang leader. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maging mabubuting leader. Leader tayo sa pamilya, leader ng isang organisasyon o samahan, leader ng simbahan. Lahat tayo, we are called to be leaders. Yung iba ay nabibigyan ng pagkakataon na maluklok sa mga pampamahalaan o panggobyernong mga tungkulin. Napakahalaga that we lead our people well, no? Paano tayo magiging mabubuting leader? At makikita natin na si Jesus, ang ating Panginoon, ang siyang modelo ng paglilingkod, ang modelo ng tamang paggabay at pagdadala sa atin
patungo sa langit, patungo sa Ama. A good leader will lead us to God. A good leader will lead us to Jesus. A good leader will lead us to eternal life. Kaya nga, sana yung ating mga iniluluklok, yung ating mga pinipiling mga leader natin sa pamahalaan at sa ating lipunan, maging sa simbahan, ay yung siguradong leader na magdadala sa atin sa langit, hindi yung magdadala sa atin sa impyerno. At alam niyo po, napakahalaga mga kapatid, na ang leader ay dadalhin tayo sa kabutihan, dadalhin tayo sa kabanalan. Magandang magnilay po tayo bilang isang magulang, bilang leader ng inyong tahanan, ng inyong pamilya. Gusto mo bang dalahin ang buong pamilya sa langit? Ibig sabihin, dinadala nyo ba sa landas ng kabanalan ng inyong pamilya? Yung mga organizations natin, churchman or civic organizations, lalong-lalo na ang simbahan. Pero ganun din po ang ating pamahalaan. There are holy leaders like King Louis, naging santo. Marami pa na mga naging leader, nagkaroon ng mataas na posisyon sa lipunan. Pero ang Diyos, si Jesus, ang ginamit nilang modelo sa pag-lead, sa paggabay, sa pamumuno at pamamahala sa mga tao. Mga kapatid, ang leader, dadalhin tayo sa kabanalan. Pero saan mag-uumpisa? Start from where you are. Sabi nga nila, holiness starts from where you are, not from where you are not. Mahalaga. Ano ibig sabihin nun? Kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, anong kalagayan mo sa buhay ngayon, doon ka inuumpisahang tawagin ng Diyos. Tawagin ni Jesus sa landas ng kabanalan. And dito sa ating gospel, saan ba nag-umpisa si Jesus? Nakita niyo yung mga tao dumarating. Nakita niyo sila, ang dami-dami. Imagine, hindi agad inisip ni Jesus kung ano yung sasabihin niya, kung ano kayong magandang teaching sa mga ito. Hindi yon ang inisip agad ng Panginoon. Meron bang makakain dyan? Yung kumakalam na sikmura, ang unang inisip ni Jesus. Bakit? Siyempre, hindi makikinig ang mga tao tungkol sa kanyang pangaral, sa kung gusto niyang sabihin, kung kumakalam ang tiyan. So, ang Panginoon is very realistic and practical. Nakita niya itong mga tao. Siguro malayo pa ang pinanggalingan ng mga yan. And so, doon nag-umpisa si Jesus. Ano ang ipapakain sa kanila? From physical and material, and then dadalhin sa something spiritual. Hindi puro spiritualizing. Nagutom ka, magdasal ka na lang. O kaya ay pagod ka, o kaya wala kang trabaho. Basta magdasal ka na lang. Hindi pwedeng ganon. Ang Panginoong Jesus mismo, He is a realistic person and a practical person. Nakita niya ang pangangailangan ng mga tao, gutom, pagod. Anong ginawa niya? Maupo kayo, magpahinga kayo. Tapos, anong ginawa ng Panginoon? Sige, gumawa siya ng himala at ang himala niyang ginawa ay ang pagpaparami ng tinapay at ng mga isda. At lahat ay binusog. Lahat na busog, lumabis pa. Mga kapatid, makikita natin, ang Panginoon gustong mag-umpisa kung nasaan ka. Kung gutom ka, kung pagod ka, kung nahihirapan ka, kung mahina ka, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kalagayan mo sa buhay, God is calling you from that situation, from who you are and what you are, from where you are. Doon mag-uumpisa ang kabanalan. Doon mag-uumpisa ang pagsunod kay Jesus, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga huwag tayong matakot. Hindi natin kinakailangang hintayin na maging hindi, kung ano yung hindi tayo. Hintay ko munang ganito, maging perfect muna ako. Wala muna akong kasalanan, wala muna akong kahinaan bago ako sumunod kay Jesus. That will never happen. Mga kapatid, tinatawag tayo na Jesus from where we are, from who we are. Holiness begins from where we are, from who we are. Kaya doon tayo mag-uumpisa at doon mag-uumpisa si Jesus. Kaya nga, mga kapatid, sana ito po yung ating hilingin at ito yung ating ipagdasal. Hilingin natin kay Jesus na tingnan ang ating kalagayan at tulungan tayo mula sa kalagayang iyon na makaahon, makaangat at makapagsimulang maglakbay sa kabanalan sa pamamagitan niya at sa gabay niya. Mga kapatid, gusto tayo
ni Jesus na punuin, hindi lang ng mga material, ng mga pisikal na bagay. Higit sa lahat, gusto ni Jesus na puspusin, punuin tayo ng mga espiritual na bagay. Subalit siyempre, napakahalaga ng pagbalanse. Tayo'y buhay. At ang buhay natin, tayo nasa mundo, at tayo ay tinatawag na mamuhay sa espiritu. Sabi nga ni Fulton Sheen, tayo raw ay nasa pagitan ng langit at lupa. Kaya napakahalaga that as we direct our thoughts on the things above, sa makalangit na bagay, huwag natin kakalimutan na meron tayong katawan na dapat ingatan, meron tayong katawan na dapat gamitin sa tama at maayos para ito ay magbigay ng kadakilaan sa Diyos. We need to strike the balance. Mga kapatid, hilingin po natin sa araw na ito ang biyaya na makasunod, makatupad sa kalooban ng Diyos, ang maging banal at puspusin ng mga bagay na pang-espiritual. Subalit, mag-uumpisa tayo kung saan tayo naroroon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa lahat ng iyong mga biyaya, sa iyong paggabay sa amin, upang mula rito sa aming kalagayan, sa aming pagkatao, kami, sa tulong ng iyong anak na si Jesus, ay maglakbay patungo sa kabanalan, patungo sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.